Dumating si Kapitan Baldo sa tiloreng ni Mang Delpin. Kaya tinanong kaagad siya ni Manang Sita na kung anong ginagawa niya dito. Sabi naman ni Kapitan Baldo na mayroon siyang kaibigan na gustong magpatahi dito sa tiloreng. Kaya sinamahan ko siya at dito sa inyo. Kaya hinahanap ko si Atoy, sabi ni Kapitan Baldo. Sabi naman ni Kapitan Sita na wala sila dito at may lakad. Kaya nagtaka si Kapitan Baldo na pati yung kaibigan nila wala rin. Kaya sabi lang may importante lang siyang lakad at papuntahin mo na lang tong kaibigan mo rito, isama mo rito para mapatahin natin. At yun nga, at sinukatan na yung kaibigan ni Kapitan Baldo, habang si Baldo ay nilapitan niya, tinitingnan niya yung makina na sa tahi at tinatanong niya si Manang Sita na kung gumagana pa ba ito. At sabi naman ni Manang Sita na sira na yan, hindi na yan gumagana. Sabi naman ni Kapitan Baldo na bakit hindi ito lang ibibinta dahil may mga junk shop naman dyan sa labas. Kaya sabi naman ni Manang Sita na hindi yan pwede pabinta ni Atoy dahil pamana yan ni Delpin. Kaya naalala tuloy ni Kapitan Baldo ang kabaitan ni Mang Delpin at saka naalala din niya yung pangyayari na nangyari kay Mang Delpin. Kaya medyo na konsensya siya sa kanyang naalala dahil kasama siya sa pagsagasa kay Mang Delpin. Kaya medyo na naalala niya yung nakaraan. Kaya nagtaka si Mang Sita at kung bakit bigla na tahimik si Mang Baldo. Sabi pa nga niya na grabe talaga ang sobrang bait ni Mang Delpin, tapos yun ang nangyayari sa kanya. Kaya sabi niya na sana ay mapanagot yung gumawa sa pagsagasa ni Mang Delpin. Kaya naisip talaga niya na parang nakonsensya talaga si Kapitan Baldo. Kaya nilapitan nito ni Mang Sita na sabi nga ni Mang Delpin na sa bata ka raw ay napakabait mo na bata at sa paglaki mo ay nagiba yung landas mo at ngayon ay nagbago naman. Kaya tumayo si Kapitan Baldo at sinabi niya, sabihan ni Mang Delpin sa akin, sobrang bait mo raw. Kaya maya at may tumawag kay Kapitan Baldo at sinagot naman niya at nagpaalam siya kagad kay Mang Sita na may lalakarin siya. At yan mga kababayan, hanggang dito na lang yung aking kwento sa Master Cutter.